Ito po yung ating theme. Ano yung mga bagay na nararapat o hindi nararapat para ikaw ay maging karapat-dapat? Ito kasi yung panalangin ng Christian. We really wanted to be pleasing to the Lord. We wanted to be acceptable to the Lord. Ano ba? Yung mga bagay na dapat nating ginagawa upang tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Meron kasi mga bagay na hindi mo pwede gawin. Alam niyo, naalala ko, sabi nga ni Blinken, no? Yung representative ni Biden, napunta sa iba't ibang mga bansa bago nagkaroon ng lusuban, bago nagkaroon ng matinding giyera. At sabi niya, even wars have rules. Hindi ko na. Sabi niya, even wars have rules. Why? May mga tinatawag kasi mga war crimes. Yung mga tinatawag na mga bawal sa panahon ng giyera, katulad ng nuclear bomb. Hindi ko pwede magpasabog ng nuclear kung meron pa man nun. Bakit? Hindi lang kasi yung bansang target mo mapapahamak, pati yung mga karatig bansa. Kaya ang tawag doon ay may mga rules. You cannot just do that. Ang Iran, inaasahan nila ang Iran ay meron mga nuclear power, meron mga nuclear bomb na dahil nga sila ay nagsusupport sa Hamas dito sa Gaza, ay iniisip nila baka mamaya dahil nga masyadong ipik na sila ay biglang suplayan ang Hamas o kaya atakihin ng Iran itong Israel at gamitan ng nuclear bomb. So that is sa tinatawag natin not to be. Sa buhay ng Kristiyano, alam nyo, if you really wanted to be the person that God wants you to be, may mga bagay na not to be na hindi mo pwedeng gawin. So you should be the kind of person that God wants for your life. So ano ba yung mga hindi karapat-dapat upang ikaw ay maging karapat-dapat? Sabihin, mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. But again, para maintindihan natin, let's go to the verse, 1 Peter chapter 1, verses 13 to 25. So ito sabi ng Bible, basahin natin. Therefore, ulitin natin therefore, with minds that are alert and fully sober. Grabe yung mga terms na ginamit ni Peter. They were well chosen. Meaning, piling-pili. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng alert and sober? Almost the same. Yung pagiging alerto. Pag tinignan niyo mga synonyms yan, yung word of vigil, pagiging vigilant, yung sober and alert are almost the same things. Pero dito, grabe siya, nilinaw niya, therefore with minds that are alert, isipan na alisto, with fully sober, sabi, mapagmatya, set your hope, ito yung ganda ng kanyang bukana, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Sabi nga, ituon ninyo ng buong isipan na may pagkalisto, na mayroong kasamang pagmamatya. Sabi niya, yung inyong pag-asa sa Panginoon na ihahayag pagdating ng huling araw. When Jesus Christ is revealed at His coming. Ito sabi niya, ito yung mga nararapat. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. So sinasabi niya rito, dahil kayo merong Ama, meron kayong Diyos Ama na walang favoritismo, sabi niya, na hindi humahatol ng bias, impartially. Live out your time as foreigners here in reverent fear. Tratuhin niyo ang mundong ito na para kayong mga dayuhan na may kasamang matinding paggalang at pagkatakot sa Diyos. At sabi dito ng Bible, kung itutuloy natin, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. Sabi niya, sapagkat alam niyo naman na yung buhay na inyong binana, yung napakawalang kwenta ang buhay na binana ninyo sa inyong mga ninuno. Yan na sinasabi dito ni Peter, Sabi niya, ay sa pamamagitan ng naging buhay ninyo na walang kwenta. Binasa ni 1 Peter yung pagbuhay. Sabi niya, sa kabila na ganun buhay mo, tinubos ka ni Lord. Ayan, tingnan niyo mabuti. Sabi niya, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Him you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart.
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Kasi sabi ni Peter. Alam niyo kaya ko ito gustong pag-usapan sapagkat the Christians became ignorant of what God did at the cross. Mapapansin mo yan na sometimes we don't fully value what Jesus did to us because it will be proven by the kind of life that we live. Mapapansin mo yan kung anong buhay na meron ka ngayon eh. Mabalaman mo kung binavalue mo talaga yung ginawa ni Jesus para sa iyo, it will show in your life. Makikita yan sa buhay mo. Ngayon, ano ba yung mga nararapat kung dapat ikabuhay upang ako'y maging karapat-dapat? Kasi may mga bagay na hindi dapat, what not to be, so you should be. O ano ba yung mga hindi dapat kong ginagawa upang ako'y maging karapat-dapat? So ito yung pag-uusapan natin. Shall we bow our heads, please? Let us pray. Dear God, we thank you for this wonderful morning. Ngayon po, umaga, Lord, as we come to you, we ask, Lord, with humility, Lord, your forgiveness sa aming mga buhay. May kami natawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Everything, Lord, na aming pong nasabi, isip, na nagawa namin, Panginoon, mga sinasadya at hindi sinasadya, Lord, please, by your grace, patawarin niyo kami, Panginoon, ngayon po umaga. Nais mo namin maging karapat-dapat sa iyong harapan, Lord. Please, we ask your Holy Spirit, Lord, enlighten us with your word. Speak to us, Lord God. Mangusap tayo sa puso namin. And help us, Lord, to fully understand sa iyong salita ngayong umaga na we need to learn, that we need to know, that we can apply it, Lord, in our Christian lives. Maraming mong salamat. Lord, we welcome the Holy Spirit in this place. Move within our midst, Lord God. Salamat po. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po lang natin sa Lord. So, what not to be, so you should be. So, ano ba yung mga bagay na nararapat upang ikaw ay maging karapat-dapat? Punta tayo sa first line. Yan. Ito yung sinasabi ng Bible na gusto ko unawain natin mabuti. Sabi ng Bible, as obedient children, look at this. Yung sinasabi ni Paul, ni Peter, right after we were saved at the cross, right after ikaw ay niligtas ng Panginoon, God is expecting you to be obedient. Sabihin mo sa katabi mo, obedient daw. Sundan mo sa iyo, di ba ikaw yun? As obedient children. So, ang kausap dito ni Peter, yung obedient lang. Sabihin mo rin sa katabi mo, ikaw yun. As obedient children, hello. This is the first main point. As obedient children, do not conform. Huwag kang sumang-ayon to the evil desires you had when you lived in ignorance. Huwag kang mabuhay, sabi niya, doon sa iyong mga evil desires nang hindi mo pa kilala ang Panginoon. Alam niyo si Peter, hindi niya ito sasabihin kung hindi niya nakikita na mga Christians are living in sins. Take note. The book of 1 Peter are considered, including 2 Peter and James, are considered as the book of trials. And these books were written to the Christians. Ulitin ko ha, ito ay isinulat sa mga Kristiyano na. Kaya pag nabasa ni 1 Peter, oops, buhay ko to. Isipin mo buhay ko to kasi Kristiyano ka na eh. Sabi mo sa akin mo, di ba Christian ka? Para sa akin ito, kaya sabi mo kayo, as obedient children, do not conform to the evil desires that you had when you lived in ignorance. So, ibig sabihin, alam ni Peter, the kind of life na meron tayo, and through the Holy Spirit, na nagsasabi sa atin na huwag kang gagawa ng anumang bagay na mali, na nangungusap niya sa ating puso, kasi alam niya na ang buhay mo dapat ay kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? So, ngayon ito, sabi niya, do not conform. Diyan tayo huli. Ano yung do not conform to the evil desires? Ito nga. Itong problema natin, kasi itong mundong ito, kahit alam natin na kasalanan ang kanyang dala, hinahabol pa rin niya ng Kristyano. Kahit alam niya na ang kasalanan, ang bunga ay kapahamakan, at ang kabanalan, sinasabihan ito, be holy, at ang kabanalan ay magbubunga ng buhay na walang hanggan, ayaw pa rin natin napansinin. Dito pa rin tayo. Ngayon sabi ni Lord, through Peter,
Sabi niya rin basahin natin, 1 Peter, verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires. Now, isipin natin mabuti, what were those things na ating mga ginawa nung tayo pa ay sabihin natin na hindi pa ganun kalalim sa Panginoon kahit kung parang hindi pa tayo Christian. Sabi nga rito do not conform to the evil desires. So number 1, gusto mo makita dito, sabi sa inyo, ito yung tatawag natin conformant. Do not be a conformant. Huwag kang sumang-ayon sa takbo ng daigdig. Hello? Ito nga bakit sasabihin ni Peter, kung ito ay hindi nakikita sa mga Kristiyano, ulit ito The book of 1 Peter was written to the Christians. At ang kausap dito ni Peter ay tayo. Tayo na mga dumadala sa matitinding pagsubok. Sabi niya, do not conform. So ano nga gagawin natin ngayon? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Ako, hindi ito. Sabi dito ng Bible, be holy in all you do. Sabi mo sa katay mo, in all you do. Titingnan mo sa mata, in all you do. Ang grabe, in all you do. Ano ba yung sabihin ng all? Spell nga natin yung all. A-L-L. All. Ulit natin. Spell natin ulit yung all. All. Okay, so A-L-L. Pero sabi nito, so be holy in all you do. So paano natin gagawin yun? Ang grabe. I'll give you an example. Meron isang evangelist, si Rex Humphrey. Yung isang evangelist, siya ay kilala nagka-cast out ng mga demonyo during crusades sa kanyang mga krusada. Makikita mo na meron doon mga inaalihan pa sa mga espiritu. Pag ginamit ng Panginoon si Rex Humphrey, pag talaga nilihis siya yun at pinag-pray niya, umalis ang demonyo. Kaya nga, basta may mga crusade siya, pumupunta yung tao para masaksihan nila yung mga himala na ginagawa ng Diyos through his life. One time, pumunta siya doon sa bahay niya, nagulat siya. Pagpunta niya sa bahay niya, bukas ang ilaw, alam niya walang tao doon kasi ang family niya nasa ibang lugar. So pagbukas siya ng pintuan niya, bukas yung ilaw, sa kwarto, bukas yung ilaw. So magpapalit sana siya ng damit. Tinanggal niya yung kanyang suit. Kaya na nakita niya sa salamin. Sa salamin nasa kilig niya, nandun si Satan. Kung kayo, ano sabihin? Ano sabihin? Ito. Ito. Ano sabi ng kwento niya? Nung makita niya si Satan na doon, sabi niya, kanina ko ba yan? Ganun ang sagot niya, kanina ko ba yan? Doon makita mo yung authority niya over the enemy, hindi siya kahit takutin. Now, isang naranasan na kinakwento ni Rex Humphrey, ay nabasa niya, yung everything you do it as unto the Lord. Di ba? Colossians 3:23? Ano ba na yung ginagawa? Gawin mo ito para sa Diyos Ama. Gawin mo ito para sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, so be holy in all you do. Ngayon, nag-CR siya. A part of his kwento Nag-CR siya. Habang siya ay nag-CR, meron siyang hawak na maliit na Bible. Di ba tayo may mga maliit na Bible yung kulay blue? Parang kamukha lang, pero Bible yung hawak niya na maliit. So habang siya inakaupo sa baon, tinanong siya ni Satan. Oh, akala ko ba, in everything you do it as unto the Lord. Pati ba yung ginagawa mo as unto the Lord? Ano yung sabi niya? Sabi niya, hindi. Itong binabaala ko as unto the Lord, pero ito, para sa iyo. Ano pa kanya kasi ito? Kala ba kanya naman mas malakas ito? Alam mo, minsan, the devil will try to defocus your faith. At tumisan, pag sinabi na natin yung ating mga kahinaan, hindi ka na lang magtatagumpay. Tandaan nyo, 1 Peter was written to the Christians. Ito, pinayagan ito ng Lord na maisulat because God knows we can do this. Sabi nito ng Bible, be holy in all that you do. Pero ano nangyari? You can see the contrast. Dito, evil desires, meron tayo, pero sabi ni Lord, be holy. Tingnan niyo yung contrast. God is not expecting from you as an obedient child to conform to the pattern of this world. Pero ang mundo, ito nagpapahirap sa atin. Ilang sistema sa mundo na hanggang ngayon sinusundan natin. Sino rito yung pwede mong tawagin? Na SYP o kaya yun? Bigay nyo lang sa akin ng first 10 books of the Old Testament. First 10 books of the Old Testament. Tatawag lang ko sa SYP.
Huwag kayong magbabasa sa table of contents, ha? Okay. O, di ba nagyuyukan kayo bigla? Di ba bigla kayo bumahit? Pero, kilala nyo lahat ng miyembro ng BTS. O, hindi ba nakakahiya kay Lord John? Kilala mo lahat ng miyembro ng BTS. Pero, hindi mo kabisado yung first 5 books man lang of the Old Testament. Ito yung part ito ng worldly system. At dito dapat mahihiya tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Alamitin mo! Sabi mo, mahiya ka naman. Ang dami natin ganito. Ang sabi ng Bible, do not be a conformant. Tagapagsang-ayon. Alam nyo, kahit nag-iisa ka, huwag kang matakot tumayo sa tama. Kahit nag-iisa ka sa office nyo, na nagpe-pray sa kantin, dahil pinagtatawanan ka o nawawala yung ulam mo, hindi ka na magpe-pray. Karamihan kasi na nagpe-pray sa kantin, nung una nakapikit, pagtingin nyo, wala na yung ulam niya. Kaya nung nag-pray siya, hawag niya na yung ulam niya. Ay, bigyan niya na upuan itong ating mga kapatid na tansa. Yan, bigyan niya upuan sila. Ashes, mga tayo nakaupo niya. Yan. Okay, so, palagpakan natin si Lord sa kailang buhay. Nandito si Lord na. Ayan. Okay, welcome po. Actually, we will pray for them mamaya dahil may mga kapatid tayo pupunta na Australia and we will be praying for them. Okay, sige po, pwede na po kayo maupo ulit. Yan, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Okay, Merry Christmas ikaw kami. Okay, game. Pinag-uusapan natin ha, ulitin ko ulit ha. Pinag-uusapan natin dito ay, ano nating title? Sige nga. What not to be, so you should be. Ano ba yung mga bagay na nararapat upang ikaw ay maging karapat-dapat? O nararapat lang na hindi ka maging conformant. Pag sinabi natin conformant, yung papagsang-ayon ka. Hindi ka marunong tumanggi kahit mali. Parang ano kung tawagin sa ating yes man. Yes man. Sabihin yes ka lang yes kahit mali. Pag mali, sabihin mo mali. Sabihin mo sa kanila pag mali. Pag mali. Eh wala eh. Tango tayo ng tango. Sige lang tayo ng sige. Ang tawag doon conformant, you always conform yourself. Banda mo na makikita mo lang yun ha. Ikaw mismo, huli ka na. Pasinig ka yung mga nagtatrabaho pag Sunday. Kung una pa lang, nung nag-apply ka, sinabi mo lang na, alam po ninyo, ako po ay meron katungkulan sa aming bahay samahan, hindi po ako po pwede pumasok ng Sunday. Pag sinabi mo yun, unawaan naman nila eh. Mamimili ka lang. Kung sinabi, gusto namin mapasok ng Sunday. Pagkatapos yung minsan mo pinagbigyan, ulit-ulitin ka doon. Kasi minsan kang sumang-ayon eh. Okay? So, ulitin ko lang ulit ha. Ngayon, sabi nito ng Bible, ano yung kanyang sinasabing opposite? So, do not be a conformant. Huwag kang sang-ayon sa sinasabi ng mundo. Tumayo ka sa kung ano yung tama kasi si Lord, God is expecting you to be obedient. As obedient children, sabi niya, huwag kang sang-ayon sa mundo. Dahil gusto ng tropa, sige ka na rin. Kasi aalisin ka sa GC ng tropa mo, sisigi ka na rin kahit alam mo mali. Ulitin mo, sabi mo, ang mali-mali. Ang mali-mali, huwag natin isisigi. Alam niyo, naghahanap si Lord ng ganito mga anak niya as obedient children. Sabi, yung katabi mo, sabi mo, obedient ka ba? Ngayon, tanongin mo, obedient ka ba? As obedient children, do not conform. Ayaw ni Lord. Ano sabi niya dito? You know? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Ito masakit eh. In all you do. One time, alam nyo, nandun kami ni Kuya Larry sa dumalo siya sa akin doon. Tapos nung dumating siya ay hindi pa ako nag-lunch, wala pa ako halos breakfast. So kumain kami doon sa Anli Merienda. Doon sa Anli Merienda na yan. Talagang ang daming merienda. Kung babayaran mo, 155 pesos na. Then umagahan, wala akong almusal. Tapos yung tanghalian, alangan, sabi ko, hindi na rin magla-lunch. Inantay ko na lang yung 3 p.m. para kami mag-lunch. So bilang isang dano magkita kami, kumain kami. Tapos di ba dali ko nag-uubos ako dahil ang Anli, kumuha ulit ako ng pangalawa. Yung pangalawang balik ko. Sabi ko, teka, di ba yata tayo nagpe-pray? Oo nga, di ba nagpe-pray? Naku, hiyang-hiya ako sa Panginoon. Kung minsan, yung ganun mga pangyayari, okay
kung hindi sinasadya? Wala, kumisan. Kahit sa bahay natin, sino-sino yung nakasubok na? Nakasubok na yung kutsara, tsaka mga alam, ay, yung mga alam nagpe-pray. Di ba? Anong ginagawa mo? Sinusubok nila yung kutsara, dire-diretso. Ano? O di ba? Ay, wala nagpe-pray. Kumisan nakakaya kayo eh. Why? Huwag kayo magalit sa akin kasi nabiktima rin ako nun. Kumisan para tayong mga aso. Ano yung aso? Di ba yung aso? Pag pinigay pagkain, dukuwang agad. Ganun siya agad. Wala ka na nakita ang aso nagpe-pray, madalang lang sa Facebook lang eh. May nakita kayo aso na pinakain mo, nag-pray, kukunti yun, yung mga trained lang. Mga kapatid, sinasabi ko rito ha, ang daming worldly system that are against the scripture. God said, do not conform. Sabi ng Bible, huwag kang sumang-ayon. So ano yung antidote? Ano yung sagot doon? Sabi niya rito, tingnan niyo ha, ang antidote niya, yung kino-conform mo, sinasang-ayunan mo, ito yung mga evil desires. More of the evil desires coming from the world are not scriptural, are against the scripture. So sabi ng Bible, be holy. Why? Bakit yun ang sagot? Kasi iisipin mo rito kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Halimbawa, huwag kayo mga galit sa akin, pinainom ka ng tropa mo ng alak. Tropa. Ngayon, sabi ng Bible, hey, makinig kayo muna. Bible may sabi, idea mo ha, be holy in all you do. O pinainom ka ng alak. Unang tanong, will this make me holy? Ito bang pag-inom ko ng alak na to, magiging banal ba ako? Pastor, ang dahil bawal. Hindi ako nagbabawal, no? Be holy. Everything that will not make you holy, sabi ng Bible, don't do it, or else you are conforming to the pattern of this world. Ang sabi ng Bible, sabi rito, ulitin ko na uli ha, do not conform to the evil desires of this world. Tanungin natin sarili natin, ano naman yung mga sinasang-ayunan natin na gusto ng mundo? Well, pag tinignan niyo ang mundo, sabi ko ha, subukan yung pansinin yung mga artista natin. Hindi naman natin sila sinisiraan naman, pero hayag ang kanilang mga buhay. Papalit-palit ng asawa, papalit-palit ng partner. Kumisan, pati Christian ano din? Kailangan mo papalit-palit na rin ng liligawan? Ganun kabilis? Tapos sabi mo, I love you, hindi mo kayo nagkikita? Tapos sumalo mo kasi dinasit ka? Dalawang palitan pa lang ng text, I love you agad? Uy! Sobra naman. So din naman kapatid na sabi ko lang is this one, yung evil desire, ay nangyayari sa buhay natin lahat siya. Sabi ng Bible, do not conform. Sabihin mo sa katabi mo, do not conform. Do not, lumalakas mo naman, sabi mo, do not conform. So, do not be a conformant. Okay? Now, punta tayo sa second slide. Punta tayo sa second slide. Yeah. Sabi sa verse 14, verse 15, sorry. For it is God's will that by doing good, tandaan nyo kanina, sabi ha, as obedient children, inaasahan ni Lord ang mga tinubos niya sa krus sa Kalbaryo, magiging masunurin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Di ba masunurin ka, ikaw yun. So, ngayon, sabi ng Bible, it is God's will that by doing good, ito rin pangalawa, inaasahan na ang Christian na tinubos ni Kristo will do good. Di ba nakapagtataka? Pag sinabi mo Christian ka, tapos gumawa ka ng mali, di ba? Kasi may ibang tao siya, di ba Christian yan? Di ba umaatid ka doon sa church na ganito? Di ba yung pastor nyo ganito, nadamay si pastor? Di ba? Kasi nga, nakapagtataka, pag sinabi mo Christian ka, you're doing bad. Expected sa Christians to do good. Amen. O palakpakan natin siya mo. Ito yung masakit. Ito ha. Ito sabi ni Peter ha. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of the foolish people. Ano yung ignorant talk? There are people who will try to throw you accusations. Pagsasalitaan ka, pag-isipan ka na hindi maganda sa mga Kristiyano mo. At alam niyo ba, para maisarado yung bibig nila? Show your actions na ikaw ay binago ni Kristo. Kasi kahit ano sabihin nila, kahit ano pamalita nila, hindi yung mapapatotohanan sapagkat kung anong buhay meron ka, ay nakikita sa iyong gawa. Kaya leaders, mga leaders dito, mga disciples kayo, be a good leader to them. Be a good example to them. Why?
Because they will follow, they will copy what you do, not what you say. Most of the time, they will copy what you do, not what you say. So dito gusto ko isipin nyo na sabi ko ng Bible, listen, live as free people. Pinalaya ka ng Panginoon eh. Tinubos ka na niya sa krus. Kasi sabi natin na, you were redeemed. Pinalaya ka na. Kaya dapat mabuhay ka ng isang malaya. Kaya sabi ko ng Bible, live as free people. But do not use your freedom as a cover-up for evil. Ito yung masakit. Hello. Pahiram po ng inyong mga mata. Live as free people. Ito yung dito nang galing yung malaya. Live as free people. Malaya ka na. Pinalaya ka na ni Kristo. Pero, huwag mo gagamitin yung kalayaan, but do not use your freedom as a cover-up for evil. At dati ganyan, mali na nga. Alam niyo, nalala niyo yung pinanood natin yung video ni David? Nalala niyo yun, yung kay Bathsheba? Di ba nag-cover up siya? Nagpakahiro pa kunyari? At sabi dito ng Bible, live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slave. Now, you can see the contrast again. Dito, malaya, live as free people. Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, dapat huwag kang alipin. Wala kang gagawin kung di ka muna kanunod sa Kanya. Live as God's slaves in terms of obedience. Susunod ka lang kung butos sa Panginoon. Pero, dapat mabuhay ka bilang malaya. Pero bakit hindi natin nararanasan ito? Sasabihin natin malaya na tayo, Kristiyano na tayo, but we still use yung pagiging Kristiyano namin, pagiging malaya natin sa paggawa ng kasalanan. Alin number 2? Because we don't know the Bible. We are ignorant. When you don't know the Scripture, you will be committing a lot of sins. Kahit Kristiyano ka na, what you have is the promptings of the Holy Spirit telling you. Sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak mo diyan, mali yan anak, wag mo gagawin ka. The Holy Spirit is there, but you ignore. You chose to disregard. You chose to set aside yung conviction ng Banal na Espiritu. Kasi nga, we don't know the Scripture. Pag hindi mo alam ang sinasabi ng Bible, tiyak, ang gagawin mo, mag-cover up ka ng mga kasalanan mo. I'll give you an example. Meron tayo isang Bible study leader sa aming church. Hindi ko na sabihin kung ano pangalan, of course. Noong ako ay nag-pioneer ng church sa Kaibigan, Malichis. Meron kaming church yan. Meron kaming maintenance ng isang kumpanya sa Kaibigan rin. Maintenance. Pero siya, Bible study leader namin. As Bible study leader, expected mo yung kanyang Christian life maayos. Okay? Pero ano nangyari? Gusto ko ipaalam sa inyo na ito kapatid natin na ito ay one time, paglabas niya ng pabrika, maintenance kasi siya. Siyempre, makakalikot, ano-ano. Nung kinagtapan siya, may nakita sa kanyang bag na bagong screwdriver. Bagong screwdriver. Pero siya, hindi talaga siya pinamagdapan. Kasi maintenance siya eh. Lahat na pumapasok doon at lumalabas, hindi talaga pinamagdapan. Pero nung oras na yun, kinagtapan siya. At may nakuha sa kanyang screwdriver na bago pa, hindi pa natatanggal doon sa plastic, sa box. At dahil doon natanggal siya. So, hindi siya tatanggalin. Makaka-apekto yun sa kanyang performance, kaya alam niya, kailangan na niya magpaalam. So, he was terminated dahil doon. It was a ground. Tanong ko kayo, ilan na mga gamit ng opisina niya naglabas doon? Ilang typewriting na, ilang stapler na, ilang ballpen na, ilang lapis na, inuwi niyo sa inyo? Hindi niyo yun! Masyado tayong palagay. Pilferage, ang kaso doon. Sabi mo sa kanya, parang ikaw yun. Oy, magsoli kayo! Magsoli kayo! Huwag mo sabihin, ignorante ka dyan. Sabi ng Bible, thou shalt not steal. Pero ang dami mo inuwi gamit. Notebook, notepad, yellow pad, pink pad, green pad, lahat ng pad. Pati mouse pad. Pagtingin mo. You have to return them, they are not yours. Sabi ng Bible, thou shalt not steal. Ano kasi Tagalog
sabi mo sa kanya Tagalog. Huwag mo nilaran. Alam mo nangyari sa kanya, nasira yung kanyang testimony doon sa kanilang pabrika. Doon sa kanilang pabrika. Pumangit yung kanyang pangalan. Pero he was a Bible study leader, alam na siya Christian. Pag break time, nag-share siya ng Word of God, lumabas siya, nahulihan siya. Buti sana kung used. Hindi lang natanggal. Kaso mayroon pang plastic eh. Nakadikit pa. Baka may tag price pa yun eh. Baka brand nun, DeWalt. Kaya Black & Decker or what. So my only point is this. Bakit tayo nagpo-fall dito? From the time we were redeemed, God is expecting you to do good. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Dahil ibang mga tao ay maging Christian. Pag sinira mo ng Word of God, ayaw tanggapin si Lord kasi meron siya mga nakita example with bad testimonies. May nakita siya ng mga, pardon me word, mga walang hiya talaga. Ang dami natin nila na ganyan. Kaya sabihin ng Bible, silence them through your good works. Kaya ina-expect sa ating mga Kristiyano, mabuti kang tao. Amen? Kaya ngayon iba, matututo silang lumapit because of the kind of life that you have. When I was still in high school, kasi na-born again ako through a campus ministry. Nung ako ay high school, laman ako ng basketball court sa amin, dyan sa kaibigan. Yung mga kaibigan ko, nato kami, nakatambay kami, mag-aantay kami na may dadating na may bola, tapos makikipaglaro kami. Yun na, 3, 5, gano'n, basketball. Pero alam nyo, ito yung Sabado, at saka Huwebes ng gabi, may nagpupunta doon isang grupo. Isang grupo sila. Mga nakatalagang mga sapatos, laro talaga. Pero alam niyo kung saan ako nata, bago sila mag-start, magka-gather sila na malaking bilog. Tapos, hindi ko alam ano ginagawa nila, lumapit ako. Then I heard somebody praying. Natala ko, saan ka naglaso ng tao to? Akala ko, kabuta ko rin, nung aking pinagalingan rin yun. Pero hindi. Sila pala yung mga charismatic. That time, charismatic. They mentioned the scripture, bago sila mag-start, may salita na Diyos ako narinig. Pagkatapos nun ay nagpe-pray sila, tapos may paalala yung pinaka-leader nila, laro lang tayo ha. We will just enjoy and have fun. Hindi tayo magsusuturan, o mag-aaway, o magkakagalit. Kaya sila, inaabangan ko, sabi ko, gusto ko maging makasama yung mga tao yan. At nagkaroon ako ng isang kaibigan doon, si Benji ang pangalan, si Brother Benji. Naging-close ako sa kanya, doon ko nalaman na sino pala ay talaga kung tawagin ni charismatic. At pagkatapos, bagamat hindi solid yung kanilang paniniwala sa Bible, pero nag-umpisa ako sa ganun. Hanggang sa pumasok na ako sa school, may dumating ng mga pastor na nag-explain sa isang Bible study, doon na ako natuto. Alam ko na kaya pala yun. Kaya I was attracted to them because I see a light in them. Question, do people see a light in you? May nakikita ba liwanag ng ibang tao sa'yo? To silence their mouth. Yung ignorant talk nila, you silence them because of doing good. Pero, subukan mong you do the things that are bad, they will try to question you. Di ba Christian ka? Di ba nagabasa ka ng Bible? Di ba ito ka umakadin sa ganito? Babalik ka na eh. Kasi you don't know the scripture. Paano naman ito i-invite ka pag-Wednesday or dahil ka may dahilan? Paano ka matututo? Dahil na hindi pwede, wala akong load. Pero may load ka pagka ang kachat mo na video call pa si Crash. Gagawa ka ng paraan. So doon lang magpaupa ka. Kung ano man ang pwedeng pagawa sa'yo, babayaran ka lang para makabili ka ng load. Para makausap mo lang sa messenger si Crash. Pero Wednesday word, yung ating online prayer meeting, inip na hindi ka na makapasok eh. Hindi mo alam yung salitang Zoom. Ano yung Zoom? Zombie. Zombie? Ano yun? So dito gusto ko sabihin sa inyo. Ito sabi ng Bible ha. Listen. Darating ang time. Yung sinasabi natin dito na live as free people. Pinalaya ka na ng Panginoon. Dahil ha, nang tinanong mo siya sa puso mo, pinalaya ka na. Wala na sa iyong kasalanan. Nagmamanifest pa rin pag mahina ang spiritual life. Pero dito sabi ng Bible, but do not use your freedom. Ang sakit dito ha, as a cover up for evil. Sabi nga, tayo ay pinalaya mula sa kasalanan. Hindi pinalaya para gumawa ng kasalanan. Saan mo naman? No?
Kaya sabi ng Bible, in terms of doing God's will, be God's slaves. Yun na sabi. Sabihin, pag slave ka, wala kang right sa iyong sarili. Wala kang karapatan sa iyong sarili. All you have to do is to please your master. All you have to do is to please God with your life. What pleases my master would be my passion. Dapat ang kalunod sa Panginoon, yun lamang ang aking gagawin. Dapat ganon. Ito siya sabi niya. Kaya, bakit ito nangyayari? Yung pagiging ignorant natin, we don't know the scripture. Alam nyo, hindi ka magtataka kung ano nangyayari sa Middle East kung nagbabasa ka ng Bible. Bakit may gera? Bakit may ganyan? Ano nangyayari? Bakit yung Israel pinapaikutan? If you're reading your Bible, you know why. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam. Minsan lalapit ka lang kasi naman kayo kung may problema ka lang. Sino sa inyo rito yung nasubukan na mag-install ng printer sa kanyang laptop or desktop? Tapos hindi ka tumingin sa manual. Diretso lang. Hindi mo, kaya-kaya mo eh. Pero nagkakaproblema na. Teka, ano ba yung nangyari sa manual? Ano ba nakalagay sa manual? Cord, kailangan naka-on, kailangan mali eh. Gusto mo muna magkamali bago mo bumalik sa manual. Pwede sana may iwan sa iyong pagkakamali. Kung tumingin ka muna sa manual, same here. Consultay mo muna yung Bible before you take any actions. Kaya nangyari gagawin mo natin lahat ng mga mali. Pag puro mali na, tsaka alam mabalik sa Bible. In all your ways, acknowledge it. Amen? Palagpakan natin ating Panginoon. Meron tayong mga kabataan ngayon dati, ang issue lang ay yung mga millennial. Yung sabi ng millennial. Tapos sumunod yung mga Gen Z. Tasayan kami ng mga Gen Z. Tasayan kami ng mga Gen Z. Wala yan dyan sa lugar mo. Okay. Sabi nila, meron kasing communication gap between the Gen Z and the adult of today, which is true. But, pag dumating ka sa scripture, yung hindi mo nakaugalian sa bahay nyo dahil nga mayroong ganitong recognition ng gap sa Bible, you have to do this. Sabi niya, show proper respect to everyone. Hindi talaga ako nagpapano sa amin, ganito talaga sa amin. You have to know. You have to adjust. Kailangan mag-adjust ka because sabi ng Bible, show proper respect to everyone. Love the family of believers. Mahalin mo yung pamilya ng mga kapatiran. Ano yan? Ang binamahal mo lang, sinapatiran. Mga kapatiran, hindi sinapatiran. Sabi mo sa katabi mo, para may kilala ako. Love the family of believers. Ang nilalabo lang si believer lang, isa lang eh. Mga kapatiran, then fear God, honor the emperor. Bakit ito sinabi? Dito kasi yung mga sunod na mga verses yan, sinasabi niya, you have to respect the authority that God has given. Wala pang pamamahala, walang gobyernong hindi ibinigay ang Diyos na hindi niya kalooban. Ngayon, hanggat ang gobyerno yan ay hindi sumasalungat sa Biblia, you have to honor and respect them. Dahil bigay sila ng Diyos upang magkaroon ng peace and order sa ating pamayanan. Pero minsan, pinapakita natin yung tapang natin. Pero kung stop, basta bitin ka red light ako. Wala akong pakialam sa iyo. Hindi siya, nakita tayo sa orthopedic. Sometimes we disregard laws. Binabaliwala natin yung batas. Respect, sabi ng Bible. Naalala ko noon, galing kami ng Malolos nung doon pa ako nagpapastor. Yung aking driver, may dalang pick-up. Dahil bago siyang Christian, yung pick-up niya na yan ay kargahan niya ng mga chicharong baboy. Kasi taga San Miguel siya. Talagang mahusay siya magluto ng chicharong baboy. Masarap, chicharong baboy na. Ngayon, pumunta kami sa Touch of Glory Prayer Mountain. Kasama namin itong mga kapatiran na ito. May bababa sa monumento. Galing kami ito sa Antipolo. Pagdating na rito sa monumento, nagkamali siya ng ikot dahil hindi pa nag-go-go bago dyan. Kumbaga, stop pa. Umabante siya. Ay di pinituhan. Pastor, bira.
niya, born again po ako. Tingnan niyo po yung mga nakalagay po sa kotse, nagsabi niya, born again, lahat. Naku, sabi niya, alam sa sagot ng enforcer dito sa monumento, yung pick up mo, born again, pero ko hindi. Ang sakit. Yung pick up mo, born again, pero ko hindi. Bakit ka mabati? Ano mo nang stop? Dito sa atin, wala nangyayari ka. Wala. Ang gagalang natin. Super galang natin. Please, learn to obey rules. Okay? So, sabi nga natin, hindi mo pwede sabihin ko, sabi niya, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Ignorance of the law excuses no one. So, you have to know it. Ngayon dito, ganun din sa Bible. Ganun din sa Bible. Ganun din sa Bible. The reason why we keep doing what is bad, because we don't know the scripture, akala mo tama. Kahit na doon ng Holy Spirit na umusap sa iyo, binabaliwala mo because you have your own agenda. You ignore it to appear na ikaw ay ignorant. Okay, now, punta tayo sa ating pangatlo. Let's go to the third main point. So, balikan natin yung ating team. Ano yung ating team? What not to be, so you should be. Okay, what not to be, so you should be. Ano mo yung mga karapat-dapat, mga nararapat upang maging karapat-dapat? So, ano yung number one? Do not be a conformant. Number two, do not be an ignorant. O pangatlo, sa mga maghuhula dyan. Okay, punta na sa verse 92. Now, nakaulit-pula yan. Now, ngayon. Now that you have purified yourselves, sabi yan, by obeying the truth. So, sabi yan kayo ay dinalisay na ni Cardo. Ay, hindi. Wala palang Cardo. Ngayon kayo dinalisay na. Yan, you have purified yourselves by obeying the truth. So may na ng pagsunod na katotohanan, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again. Kaya yung salitang born again, hindi po yung gawa-gawa ng tao. Nasa Bible po ang salitang born again. Ikaw ay sinilang na muli. So ulitin natin, verse 23, for you have been born again, kayo ay pinanganak na muli, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Sabi niya, ipinanganak kayo na muli, na born again kayo. Sabi niya, hindi sila makita ng mga nasisira mga bagay. Kundi, sabi niya, kundi sa bagay na hindi nasisira. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, through the living and enduring word of God. Sapagkat sa kanya sinabi din niya, all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. Ano siya sabi niya? Tandaan dito ito ay 1 Peter, at ang verse nito ay verse 22 hanggang dito sa 25. Katulad sinabi ko kanina, ito ay book of trials. May mga kapatid na tayo nagsasuffer because of their disobedience sa Panginoon. Kaya si Peter, ang tibay, tuloy-tuloy ang kanyang pangangaral na sumunod kayo sa Panginoon, magpakabalan kayo. Kung paano ako ibanan. Bakit niya pinagpapatuloy yung salitang yun? Sapagat marami ang mga nag-aakusa. Kaya sabi niya, patunayan ninyo ng inyong buhay na maayos, ang kanilang inaakusa sa inyo ay mali. Ito yung sinasawag nating defendant. Ang alam niyo kasi pendant Ang ibig niyo kasi sa pintas Defendant. Ibig sabihin dito, pag sinabing defendant, ikaw yung akusado na dinidepensa mo yung sarili mo, ang tawag doon defendant. Pero, ang gusto ko lang pag-usapan dito, huwag mo silang, sabi natin isatisfy na tama. Prove them wrong. Huwag mo silang isatisfy na kanilang sinasabi sa iyo ay tama. Prove them wrong. Na sila ay mali. Why? Kaya dito sabi ng Bible, the word of the Lord endures forever. Ano man ang isang ibato nila sa iyo, manatili ang salita ng Diyos, sabagat ang salita ng Diyos will stand forever. Kahit sa lumat silang lahat sa iyo, idepensa mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang papayag na sinasabi na sa iyo ay mapatunayan totoo because of your life. Kaya, you have to defend it. So how to defend it? You have to drink Defender's coffee. Nasingit pa yun No, it's not that. So sinasabi ko lang dito the word of the Lord stands and endures forever. Bakit sinabi yun? Kasi ang dami mga, basahan yung buong Peter, ang dami Kristiyano nagsasuffer because of their own carelessness, because of their own negligence. Ang dami Kristiyano nagdurusa dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya ang sabi niya,
Tumayo kayo sa salita ng Diyos, defend it. Kahit ano sabihin nila, kahit marami kang pagsubok na pinagdadaanan, stay. Wala kang maniwala sa iyo. Darating yung panahon, the word of the Lord will remain standing. Mananatili yan. Kahit pa i-disprove ng kahit na sino. Trust the word of the Lord. Palapakan natin. Alam niyo kung ano masakit dito? Kapag meron tayo nakikitang mali, tapos nilidepensa pa natin. Alam mo ng mali, pinangatwiranan mo pa. Sakit yun. Dito, isang defender, may mga binato sa'yo, patutunayan mo mali kayo. You're defending yourself. Kahit nag-iisa ka na lang sa office, na naniniwala sa Diyos, maniwala ka. Darating yung araw, the word of the Lord will remain standing. Hindi ka hihilain pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Kahit sa tingin mo hindi ka papasa ka pa rin sa civil service. Palapakan naman natin si Lord sa buhay ni Kuya Mark, hindi ka narinig eh. Okay, so, ulitin ko lang ulit ha, sabi ng Bible ha. Now that you have purified yourselves by obeying the truth. Alam niyo ba, 1 Peter, sabi niya, kung magsasuffer man ang Christian, dapat dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kung magsasuffer man ang Christian. Pero maraming Kristiyano nagsasuffer because of their own faults. Ito yung sinasabi niya dito. Bigyan ko isang. Sino rito yung mga youth na naghuhugas ng pinggan? Mga youth, marunong maghugas ng pinggan. Para bang wala ka lahati. Taas yun na naghuhugas ng pinggan. Oy, para makakunti lang. Sino rito yung mga kasambahay na naglilinis? Oo, tindigin naman. Pero marunong kayo maghugas ng pinggan. Okay. Pagpatuloy nyo lang. Huwag yung lang dahilan yung, atin kasi ako sa church, hindi mo na maghugas ng pinggan. Pwede ba? Huwag kang atin na hindi ka naghugas ng pinggan. Kaya kasi sabi kasi nangyari sa akin yan. Hindi ako'y sa campus. Ang dami kong mali. Isang agad. Akala ko noon, napaka-Diyos ko na. May Bible study kami tuwing Webes. Tuwing alas 7:30 ng gabi, yung Bible study namin. Sa bahay namin may division of labor. 5 kami magkakapatid, ako yung bunso. Pag Webes, natataon lagi yan sa gabi. Ako yung maghuhugas ng pinggan. So, natapat, nagbukas ng Bible study doon sa lugar namin, malapit doon. Hindi na ako naghuhugas ng pinggan. Kaya nakatuloy ako sa nanay ko, Nay, hindi mo na ako maghuhugas ng pinggan kasi meron kami Bible study. Akala niya isang beses lang yun. Ito yung Webes gano'n. Siguro mga isang buwan din mahigit na gano'n eh. So sabi ng nanay ko, pero pwede mo tayo mag-usap, anak. Sabi ko, sige po. Sabi niya, pagka ba born again na, hindi na marunong maghugas ng pinggan. Ay, sakit. Pag na born again, hindi na marunong maghugas ng pinggan. I learned my lesson. I tried to cover up yung aking mali sa magitan ng sinasabi kong Bible study. Dito alam nyo, kasi sabi niya rito, please, you have purified yourselves by obeying the truth. Ano ba yung katotohanan? Hindi baling tayo ay mag-suffer alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo ay nagsasuffer dahil sa ating kapabayaan sa pagsunod sa Panginoon. Halimbawa, balikan ko yung kwento kanina. Hindi ako naghugas ng pinggan. So, mamaan loob ko. Inausap ako nanay ko. Sasabihin ko sa pastor ko, Pastor, hindi na ako mag-church. Bakit? Ang bigat po ng pagsubok ko eh. Ba't na pagsubok ko? Napagalitan po ako eh. Hindi na ako naghugas ng pinggan eh. Ang bigat po ng pagsubok ko. Ayun, makinig kayo ha. Hindi pagsubok yun ha. Kapabayaan yun. Yung ikaw ay naghihirap sa sarili mong kapalpakan. Hindi pagsubok yun. Kapabayaan yun. Ngayon, ano yung, kaya magkaiba yung tinatawag natin na persecution tsaka prosecution. Ano tawag itong prosecution? You're suffering because of your negligence. Ang persecution yung nahihirapan ka dahil ikaw sumusunod kay Kristo. Bawa, nabibigay ka ng drugs, bigla kang dinuraan sa mukha. Yun! Alang-alang kay Kristo. Pero yung hindi ka na nabukas ang pinggan, pinagalitan ka, tingin mo, napakaling pagsubok. Umayos ka. Sabi mo sa kanila, maghugas ka ng pinggan. Maghugas ka ng pinggan eh. Sabi mo, nakakahiya kaya yun. Sabi na nanay ko, pagka mo born again, hindi na marunong maghugas ng pinggan. Yung pinggan talaga ako. You're suffering because of your own fault. Pero alam niyo yung mga persecution, sabi ng Bible na magdiwang kayo sa
Yun ang mga nakaka-challenge. Pero dito, sabi nga natin, huwag mo na i-depensa kung mali. Ang daming mga ang daming mga Kristiyano, lalo sa atin, pag bago pa lang Kristyan, hindi na i-depensa mo yung mali. Pag mali, aminin mo ng mali. Magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Huwag mo nang pangatwiranan yung mali. Stay humble, magpakumbaba ka sa Lord, sorry po, mali po ako. Kasi tinan nyo ha, si Lord, yung tinubos niya tayo, hindi ka tinubos lang kung ano lang, tinan nyo. Sabi niya dito, for you have been born again not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word. Ano sinasabi niya nito? Doon tayo tinubos si Kristo, hindi ka na, parang nakitingin sa sanlaan. Sino sa inyo yung nakapagsanla na? Yung naisanla mo na yung asawa mo, gano'n. Oh, ano ka doon? Ang taas tiyang ng value nun. Lalo na, naisanla mo yung misis mo, ako, wala namang gano'n. Napakatalino nun, dito pag nagagalit kayo, dami lumalabas na karunungan. Sama ng mga tingin ng mga nanay. Nato dito, kaya ko ito gusto ipaintindi sa inyo. Isasabi na, the word of the Lord endures forever. Huwag mo kalilimutan tumayo sa salita ng Diyos. Kahit na ano mangyari, huwag mo ididepensa ang mali. Kahit ikaw na lang mag-isa ang nakahawak sa salita ng Diyos, humawa ka dyan, tatayo at tatayuan pagdating ng mga panahon. Pero kapag ikaw ay dumipensa ka sa mali, wala yan. Wala. Para lang yan. Dito sa Peter nakalagay, ang iyong pananampalataya dinadalisay, baka mamaya yung akala mong gintong pananampalataya ay para pala yan yung uhay. Uhay lamang ng palay na madaling maabot. Mga kapatid, ang sinasabi natin dito, tinubos ka ni Lord, hindi ka tinubos sa pamagitan ng pila at ginto na binabangit kanina. Tinubos ka yan ang kanyang dugo. There's a very precious blood. Kaya ina-expect ni Lord, pahalagahan mo yung pagkakatubos mo. Tinubos ka niya, kaya hindi siya umaasa na mabubuhay ka sa kasalanan. Na tinubos kita namatay na ako sa krus ng Kalbaryo, tapos bumabalik ka sa dati mong kasalanan. You're still living your life in sin? Tinubos na kita hindi yun expected ko sa'yo. I want to see an obedient child of God. Yun ang sinasabi niya dito sa binabasa natin lahat na to. Kaya tayo mga Kristiyano, sikapin natin na ang Panginoon, nabibigyan talaga natin ng luwalhati. Kahit na ano mangyari, nag-iisa ka sa office, tumayo ka sa salita ng Diyos. Kahit buong tropa mo, against sa Bible, pero alam mo, dapat mo magtiwala dito. Tayuan mo sa salita ng Diyos. Because the word of the Lord endures forever. Palakpakan natin natin. Natin conclusion. For you know, ito na, that it was not with perishable things such as silver or gold. Sabi niya, that you were redeemed. Paano tayo tinubos ng Panginoon? We were redeemed from the empty way of life handed down to you from the ancestors. And sabi niya, kayo sabi niya ay tinubos, hindi ng mga bagay na nabubulang masisira katulad o nauubos, katulad ng pilak o ginto. Di ba yung ginto sa atin, ginto. Na-appreciate mo na yun Pero hindi pa doon na pinatubos sa inyo, Lord. Ayun But with the precious blood of Christ, and not without blemish or defect. Ang pinatubos sa iyo ay ang dugo mismo ni Kristo. Kaya kung titignan mo mabuti, makinig mo mabuti, hey, listen to this. Anong halaga meron ka? Para magpagtubos sa iyo ni Lord, dugo niya. Di mo naisip yun? Anong halaga meron ka? Gaano ka ka-valuable? Para ang pinagtubos niya, dugo niya. Sabi ng Bible, the earth is the Lord's and everything in it. Sabi niya, ang mundo ay sa Diyos. Kasama niya ng lahat ng kagintuan at kadyamantehan. The earth is the Lord's and everything in it. Sa Diyos lahat yan. Pero kahit pagsamasamahin niyo, hindi pa doon ang value mo. Ang pinagtubos niya sa iyo, dugo niya. He needed to die just to redeem you. Kailangan niya mamatay para kanyang matubos sa kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon niya tayo kamahal. Ganon niya tayo kainiibig. He was chosen. Pinili na siya upang tumubos natin before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Tandaan niyo Nung tinanggap mo si Kristo, listen, nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang faith mo, yung pananampalataya at pag-asa mo, dapat ay nasa Diyos na. Wala na sa ginto at pila. Dahil mas mahalaga ka doon nung tinubos ka nilo ng kanyang dugo. Walang pahalapin siya.
one word. It is holiness. God is expecting us to be holy. The truth about holiness begins with the Word of God. Ang katotohanan ng kabanalan ay nakabase sa kanyang kasulatan. Kaya wag mo isipin na nagpapakabanal ka naman, pero yung way of your holiness is not based on the Word of God. Tandaan nyo, the truth about holiness begins with the Word of God. May magsasabing, okay lang yan, sabi ng mundo, okay lang yan, okay lang yan. Sabi ng mga artista, sabi ng mga Korean pop, okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. No, don't believe them. Ang totoong kabanalan na nag-uumpisa sa salita ng Diyos. If it's against the Scripture, hindi yan holiness. Kaya pag sinasabi mo, yun, ipapakabanal naman ako eh. Paano mo malalaman? Sinasakay ko na ba yung Bible? Do the word say it? Pag hindi sinabi ng Bible, don't accept it. Not because everybody is doing it, that is the right thing to do. You go to the Scripture. Sabi nga ng isang pastor, sabi ko sa kanya, matanda na itong pastor na ito, kasama ko sa isang convention ng mga pastors. Sabi ko, pastor, ano yung pinakamahirap mong pagsubok na dinanas sa loob ng church? Alam, sabi ng matandang pastor, puti na lahat ang buhok niya. Sabi ang pinakamahirap na dinanas ko sa loob ng church, ay tuwing nagpipreach ako ng holiness. Sabi ko, bakit? Pagkatapos nun, marami akong nakakagalit. Tuwing nagpipreach daw siya ng kabanalan, pagkatapos nun, marami siya nakakagalit. I pray. Alam niyo, tandaan po ninyo, God wants us to be holy, for I am holy. God wants us to be sure na pag dumating siya, tayong lahat ay makakasama niya.